Matapos nang mapag-alaman nila Shu na nagbago na ang listahan ng ranks, ay sinabi nito na kailangan na nilang magpatuloy sa kanilang ginagawa, upang kumita pa ng mas malaking pera. At pagsapit nga ng gabi ay pinag-uusapan na ng mga tao kung sino ang panibagong matatanggal sa listahan, kung saan ay natatawang sinabi nito na malamang si Yu Wentao na ang matatanggal. Sinang-ayunan naman ito ng isang lalaki, dahil ayon sa kanya ay isang malaking banta din si Yu Wentao sa seleksyon, sabay tanong sa kanyang kasamahan kung nakapusta na ba siya, dahil pinusta na daw niya ang lahat ng kanyang pera na matatanggal si Yu Wentao. Pero makalipas lang ang ilang sandali ay dumating ang balita, na si Ling Yige sa pang-25 pwesto ang natanggal sa seleksyon, kaya naman napapatanong na lang ang mga ito kung sino si Ling Yige. Napapatanong na nga lang din sila kung bakit hindi si Yu Wentao ang natanggal, at nagdilim na lang din ang kanilang mga muka kasabay ng pagtulo ng kanilang luha, matapos maisip na wala na talagang katapusan ang kalokohan ng ating bida. Iniisip nga din nila na kahit kailan umano ay hindi na nila na-predict ang mga bagay na gagawin ni Shu, kaya naman napapatanong na lang din sila kung kailangan na ba ulit nilang magtungo sa Longyin River, upang lunurin ang kanilang sarili. Samantala kinabukasan naman ay isang lalaki ang napapamura, sinabi nga nito na siya ang pinaka-promising na kandidato sa pamilya ng Lee, at siya nga din daw ang may posibilidad na maging maestro sa hinaharap. Pero bakit daw kaya ngayon ay kailangan niyang bilhin ang kanyang kaligtasan? Tinatanong nga din ng lalaking ito sa kanyang tauhan kung nalaman na ba niya ang background ni Lu Shu, at kung bakit umano napakalakas ng impluensya ng ating bida sa mga tao sa Royal Capital. Sinabi naman nito na bukod umano sa konektado ang ating bida sa Son at Mu family, ay hindi din gumana ang plano nilang pag-assassinate o pagpatay kay Son Jongyang nang dahil sa ating bida, kaya naman nagagalit din itong sinabi na siya din pala ang dahilan. Short story muna tayo sa pinagmumulan ng galit ng lalaking ito. Sa Son family ay mayroong kilalang isang pangalan at ito ay si Son Zaiwen. Si Son Zaiwen ay disipulo ng Sword Pavilion, at siya din ang pinaka-promising na kandidato upang maging susunod na Lord ng Son family. Si Son Zaiwen din ang ama ni Son Jongyang. Bukod dito ay si Son Zaiwen din ang bangungot ng mga mapagmalaki at hambog na anak ng mga noble lord sa Royal Capital, dahil si Son Zaiwen ay laging nakakalamang sa kanila, kung saan ay naging stage 3 na din ito nung bata pa siya. Muli nga ay naalala ng lalaking ito ang mga tumatak sa kanyang isipan, na naging papuri at usap-usapan patungkol kay Son Zaiwen, kaya naman bahagya siyang nanatiling tahimik. Ilang sandali pa ay naalala nito ang nangyari mahigit isang buwan na ang nakalipas, kung saan ay masyado ang galit nito, habang tinatanong kung bakit puro si Son Zaiwen na lang daw ang usap-usapan ng lahat. Ang echo of force nga daw nang mag-breakthrough siya ay umabot ng 16 na kilometro ang layo, pero wala man lang pumuri sa kanya, kaya naman daw kailangan niyang maging maestro sa lalong madaling panahon, at unahan si Son Zaiwen. Dito ay pumasok sa eksena ang isang lalaki at tinawag siyang kapatid, sinabi nga nito na mayroon siyang plano upang mapabagal o madelay ang pag-breakthrough sa maestro ni Son Zaiwen. Dito ay sinabi ng lalaking ito na mahal umano ni Son Zaiwen ang kanyang anak na si Son Jongyang, at kung mapapatay nga daw nila ito ng palihim, ay siguradong malaki ang magiging impact nito kay Son Zaiwen, at posible umanong hindi siya mag-progress sa kanyang cultivation sa loob ng 5 o 6 na taon. Pero sa pagkakaalam nga daw ng lalaki sa kaliwa ay nag-aaral si Son Jongyang sa Imperial College, bukod dito ay bihira din umanong lumabas ng Royal Capital si Jongyang, kaya naman madali silang mabibisto pag ginawa nila ang pagpatay sa Royal Capital. Huwag kang mag-alala, wika naman nito, dahil narinig nga daw niya na magtutungo ng South State sila Jongyang sa loob ng 2 buwan. At matapos nga niyang marinig ang patungkol dito, ay sinabi nito na ngayon pa lang ay maghahanap na siya ng mga bayarang tao, upang patayin si Jongyang matapos itong lumabas ng Royal Capital. Back to the present, iniisip ng lalaking ito na si Lu Shu pala ang pumihil sa kanyang plano, kaya naman minumura niya sa kanyang isipan ang ating bida, pero hindi nga daw siya papayag na muling maging hadlang sa kanya si Lu Shu. Agad nga niyang pinatawag sa kanyang mga tauhan ang iba pang kandidato ng selection sa Sword Pavilion, at sinabi na nais niyang makausap ang mga ito para masolusyonan at mabawian niya ang ating bida. Pagsapit nga ng gabi ay nagtungo ang mga ito sa mansion ng Lee family, kung saan ay naghihintay na din ang iba pang kasali sa selection ng Sword Pavilion. Dito ay sinabi ng lalaking ito mula sa Lee family na pinatawag niya ang lahat, upang pag-usapan kung paano matatanggal sa selection si Lu Shu. Naniniwala nga daw siya na lahat sila ay hindi makakapayag na pagkaperahan lang ng ating bida.
Tinanong naman ng lalaking ito kung ano ang kanyang plano, alam nga din daw ng lahat na hindi gumagalaw ng walang bayad ang Lee family, at maging siya nga daw mismo, ay alam niya yun sa kanyang sarili. Pero sinabi lang naman ito na nais niya lang matanggal ang isang potensyal na banta sa hinaharap, at kung makikipagtulungan nga daw sila sa kanya, ay hindi sila aatakihin ito bago pa magsimula ang selection. Iniisip naman ng mga kandidato na pabor sa kanila ang sinabi nito. Iniisip nga din nila na isa sa pinakamalaking pamilya sa royal capital ang Lee family, kaya kung hindi umano sila gagalawin ng Lee family bago magsimula ang selection, ay mas ligtas at masisiguro nila ang kanilang pwesto. Bukod nga daw dito ay mapapatay din nila ang ating bida pag nakipagtulungan sila sa Lee family, at pag nangyari nga daw yun ay dalawa sa kanilang isipin o problema ang masusolusyonan. Pero ang pinakamainam nga daw ay matanggal si Lu Shu at itong si Lee Fanfeng mula sa Lee family sa selection, at hindi nga daw nila pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito. Agad na silang pumayag sa offer ni Lee Fanfeng, sabay tanong sa kung paano nila mahahanap si Lu Shu, pero hindi na nga daw nila kailangang alalahanin ang patungkol dito ayon kay Lee Fanfeng, dahil sila mismo ang gagawa ng paraan upang mahanap ang ating bida. Pero nagmamadali namang dumating ang kanyang tauhan, at sinabi na hindi na nila kailangang mahirapan pa sa paghahanap kay Lu Shu. Sinabi nga din ito na mayroon umanong nag-expose sa tinitirahan ng ating bida. Ayon nga din sa lalaking ito ay patungo umano sa bahay ni Lu Shu ang lahat ng mga sugarol sa royal capital, kaya naman agad itong tumayo at sinabi na kailangan nila itong makita. Dito nga ay makikita natin ang di mabilang na tao sa labas ng bagong mansion ng ating bida, kung saan ay nais ng mga ito na mabalik ang kanilang pera, habang ang iba naman ay hinahanap si Lu Shu. At matapos nang makita nila Lee Fanfeng ang mga taong ito, ay naisip na lang nila na wala silang pag-asang makalapit sa ating bida. Samantala sa loob ng mansion ay napapabuntong hininga na lang ang ating bida. At habang nagsisigawan nga ang mga tao sa labas, ay napapatanong na lang ang ating bida kung paano nangyari ang lahat ng ito, hindi nga niya lubos akalain na ganito na kadami ang taong may galit sa kanya dito sa royal capital. Samantala ilang oras nga ang nakalipas ay binuksan nila Shu ang lock ng bagong mansion, at dito ay tinatanong ni Xiaoyu kung ito ba ang mansion na pinabili niya kay Zhao Shuai. Tinatanong nga din ni Xiaoyu kung bakit sila nagtungo dito ngayon, dahil ang alam daw niya ay nais maging low profile ng ating bida. Pero sinabi naman nito na nais niyang kumita ng pera ng mas mabilis, masyado nga daw mabagal ang pasok ng pera sa kanila ngayon, kaya naman tinatanong nila Xiaoyu kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sinabi lang naman ni Shu na anumang minuto ay tiyak na andito na siya. Ilang sandali pa nga ay makikita natin ang isang lalaki na mabilis tumatakbo, habang sinisigaw ang pangalan ng ating bida. Dito ay napapatanong ang lalaki kung nais ba talagang ay paalam ng ating bida ang kinaroroonan niya sa publiko, para na din malaman ng mga kandidato sa seleksyon kung saan siya nakatira, upang magtungo umano sa kanya ang mga nais maghiganti. Tama wika naman ni Shu, dahil masyado nga daw mabagal o matatagalan kung iisa-isahin niya ang mga kalahok sa selection, kaya naman iniisip na lang ng lalaking ito na masyado umanong kumpiyansa sa sarili ang ating bida. Gayunpaman ay sinabi nito na gagawin niya ang utos ni Shu, pero kailangan nga daw niyang maghanda, dahil sigurado nga daw ang lalaki na mas madaming tao ang magtutungo sa bahay niya, kaysa sa kanyang inaasahan. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi kailangang mag-alala ng lalaki, at dahil nga sa mataas ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili, ay sinabi pa nga ni Shu na hayaan ng lalaki na magtungo ang lahat ng nais maghiganti sa kanyang bahay. Agad namang pinakalat ng lalaki ang balita, at habang naghihintay nga sila, ay masaya pang kumakain ng stinky tofu ang mga ito. Tinanong nga din ni Shu kung nahanda na ba ni Xiaoyu ang lahat, dahil malamang umano sa naikalat na ni Mr. Xiao ang balita, sinabi nga din ni Shu na kakailanganin niya ang tulong nila, dahil siguradong mahihirapan siyang harapin at labanan ang 40 kandidato ng selection. Handa na ang lahat wika naman ni Xiaoyu, kaya naman sinabi ng ating bida na naaayon umano ang lahat sa kanyang plano, at dahil umano dito ay siguradong kikita sila ng malaki ngayong gabi. Pero bigla nga daw kinabahan si Xiaoyu, at napapatanong nga siya kung dahil ba sa plano ito ng ating bida, kaya naman sinabi ni Shu na wala talagang tiwala sa kanya ang kapatid niya. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na nauulit lang palagi ang kasaysayan o pangyayari. At ilang sandali pa nga ay sunod-sunod na yapak na ang kanilang narinig, hanggang sa bigla na silang napalibutan ng mga ito at sinasabi nga nilang tuturuan nila ng leksyon ang ating bida ngayon. Sinabi nga din nila na lahat ng sugarol sa Royal Capital ay nandito ngayon, sabay tanong kung handa na bang harapin ng ating bida ang pag-uusig nila,
dahilan upang mapamura na lang ang mga ito. Agad na ding sumugod ang mga ito, pero mabilis naman silang binigyan ng tag-isa ni Xiaoyu, na tinatanong kung dapat ba nilang patayin ang mga sumusugod sa kanilang soga roll. Pero pinagbawalan naman siyang pumatay ng ating bida, dahil mawawala umano ang mga ginagatasan nila ng pera pag namatay sila. Sinabi nga din niya na palayasin lang sila ni Xiaoyu sa mansion nila, at hayaan ang ating bida na hanapin si Li Fanfeng. Pero biglang nagulat ang ating bida nang mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Ito nga ay si Sadako, isang babae na bumalik umano mula sa Longyin River matapos lunurin ng sarili, at nais nga daw nitong maghiganti sa ating bida. Pero sinabi lang naman ni Shu na free service na ang pagpapatuyo niya sa babae at hindi na nito kailangang magpasalamat, kaya naman tila nahimasmasan at natuwa pa ang babaeng ito. Ilang sandali pa ay sinabi na lang ng babae na ang gwapo daw pala ni Lu Shu, pero sinabi naman ng lalaki sa kanyang tabi na hindi ito ang oras para isipin niya yun, dahil kailangan nga daw nilang patayin ang ating bida. Matapos namang gamitin ni Shu ang stinky tofu, ay napapatanong ang mga ito kung lason daw ba ang ginagamit sa kanilang sandata, at dahil nasa baho nito ay halos masuka na sila. At muli ilang sandali pa nga ang nakalipas ay hinahanap na ng ating bida sila Li Fanfeng, pero dahil nasa dami ng tao ay nahihirapan siyang makita ang mga ito. Hanggang sa napansin niya ang mga silawit sa taas ng kanyang bahay, at iniisip nga ni Shu na tila mauutak umano ang mga ito, pero dahil sa hindi umano nagmamadaling umatake ang mga ito ay iniisip niya na malamang na sila Li Fanfeng na yun. At hindi nga nagkamali si Shu, dito ay sinabi ni Li Fanfeng na matagal na siyang naninirahan dito sa Royal Capital, pero ngayon nga lang daw siya nakakita ng ganito karaming tao sa kalsada, kung saan ay dinaig pa umano nito ang festival sa Royal Capital. Habang ang mga kasama niya naman ay napapatanong sa kung dapat na ba silang makisali, pero hindi nga daw tanga si Li Fanfeng, sinabi nga din ito na masyadong madami ang tao sa ibaba kaya malamang sa traidorin siya ng kanyang mga kasama. Sinabi nga din niya na sa dami umano ng tao dito ay siguradong magsasayang lang sila ng lakas, at dahil nga wala naman silang tiwala sa isa't isa, ay wala na umanong punto na manatili pa sila dito ngayon. At napagpasyahan nga nilang umalis, kaya naman habang hinahabol pa din ng mga sugarol ang ating bida, ay iniisip na lang niyang sana ay wag munang umalis sila Li Fanfeng. Pero agad na ding umalis sila Li Fanfeng, kaya naman sinabi ni Shu na kailangan na din nilang umalis. Agad namang ginamit ni Xiaoyu ang abilidad ni Anthony, kaya naman agad na tumalon sila Shu patungo sa kanya. Masyado nga ang gulat ng mga sugarol matapos malaman na mayroong kasamang Earth-type Awaken ang ating bida, pero tinanong lang naman ni Shu kung ngayon lang ba nila ito nalaman, sabay sabi na huli na ang lahat, at nagpaalam na nga sila. Hindi nga makapaniwala ang mga ito na natakasan sila, kaya naman napapatanong na lang sila sa kung ano na ang dapat nilang gawin, hanggang sasabihin ng isang ito na wasakin nila ang bahay ng ating bida, upang hindi na siya magtangka pang bumalik. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sunod-sunod na pagsabog ang nangyari nang wasakin nila ang bagong mansyon ng ating bida, at kasabay din ito ang sunod-sunod na negative points na pumapasok sa system ni Shu. Habang nasa ilalim naman sila ng lupa, ay sinabi ni Xiaoyu na kailangang maghanap ni Yichen ng isang tagong lugar upang tirahan nila, dahil sa masyado nga daw malaki at madami ang nakuhang atensyon ng ating bida ngayon. Sige, bukas ng umaga aasikasuhin ko yan, wika naman ni Yichen, sabay tanong kung saan na sila magtutungo ngayon, pero alam na nga daw ni Xiaoyu na mangyayari ito, kaya naman hindi pa siya nag-check out sa hostel. Habang nagmumakmak naman ang ating bida, ay tila sinumpong ng pagkahangal itong si Anthony, na tinatawanan ng bida nating umiiyak, nang dahil sa wala pang gumagana sa kanyang mga plano. Samantala kinabukasan naman ay pumutok na ang balita, ito ay patungkol sa Public Enemy No. 1 sa Royal Capital at Most Wanted nating bida, na kagabi lang din ay nawasak ang bagong mansion. Hindi naman makapaniwala ang manager ng pasugalan na ito, ang sabi nga daw ni Shu sa kanila ay uubusin niya ang lahat ng kandidato pero kabaliktaran ang nangyari. Kaya napapatanong na lang ito sa kung anong nangyari sa kanilang plano, at kung kamusta na ang pustahan. Sinabi naman ng kanyang tauhan na tumaya din umano sila sa kabila kagabi, kaya naman hindi ganun kalaki ang naging talo nila, pero ang problema nga daw ngayon, ay hindi na nila alam kung saan na naman hahanapin si Commander Lu Shu. Kaya naman wala na itong nagawa kundi magdasal sa dating hari at hingi ng pagpapala nito, sana nga daw ay wag nang magdulot pa ng ibang kaguluhan ang ating bida, dahil hindi nakakayanin ng gambling house pag muli pa silang natalo. Samantala agad namang nagtungo sila Shu sa kanyang bagong mansion, wasak na mansion na pala,
At dito ay sinabi ni Xiaoyu na kasalanan ni Shu kung bakit nasira ang maganda nilang bahay. Pero sinabi lang naman ng ating bida na ginamit ang mukha ni Kirihara, na masarap umano ang pagkain sa kabilang kanto, sabay aya sa kapatid na kumain muna. Agad na nga din niyang tinutulak si Xiaoyu, na sinasabing wag na ulit siyang gagawa ng plano, pero may kasabihan nga daw na practice makes perfect, at balang araw ay magiging perpekto din ang kanyang mga plano. Pero biglang tumigil si Xiaoyu, kaya naman tinatanong ng ating bida kung bakit siya tumigil, at sinabi nga ni Xiaoyu na tumingi siya sa unahan nila. Agad namang napapatanong si Shu kung yun daw ba ang Sword Pavilion, at gaya nga daw ng sinasabi nila na ito ay nababalot ng tila ulap na hamog, kung saan maging ang mga maestro level ay hindi nangangahas na tignan ng diretso ang lugar na ito. At agad ngang nagulat ang ating bida matapos niyang makita ang isang malaking silawit, na unti-unting binubukas ang kanyang mata, matapos nga nitong mabukas ng tuluyan ang kanyang mga mata, ay naglabas ito ng malakas na pressure. Agad namang naisip ng ating bida na nakakatakot umano ang pressure na nagmumula dito, iniisip na din ni Shu kung isa daw kaya itong babala sa kanya, dahil may nais siyang malaman na sekreto mula sa Sword Pavilion. Hanggang sa bigla na nga lang din itong nangiti, at sinabi na malalaman niya din ang lahat ng nakatago o nasa likod ng malaulap na hamog na ito. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi na lang ng ating bida na, madami talagang nakatago o nagtatagong talentadong tao dito sa Luniverse, kasabay ng unti-unti ding paglalaho ng silawit na ito. Sinabi nga din ni Shu na hindi niya masisigurado na mananalo siya o makakapasok sa Sword Pavilion, pag mayroong competition. Pero tinanong lang naman ni Xiaoyu kung paanong magkakaroon ng competition, kaya naman napapatanong na lang din si Shu kung bakit nga ba magkakaroon ng competition, nais nga daw niyang ubusin ang mga kalahok. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na kailangan nilang subukan ng pancakes mula sa Pomegranate Street, pero ayaw naman ni Xiaoyu, dahil nais nga daw niyang matikman ang sinasabi nilang masarap na nag-aapoy na manok. At naalala nga niya si Ming Yoye dahil dito, kaya naman sinabi ni Shu na mayroon siyang importanteng gagawin at kailangan muna niyang bumalik ng hostel, bukas na lang tayo kumain ng nag-aapoy na manok, wika pa nga ng ating bida. Pagbalik nga ng hostel ay agad na nilabas ni Shu ang kanyang Mountain and River Seal, sunod ay nilabas naman nito ang purple na perlas, habang iniisip kung kamusta na kaya si Ming Yoye ngayon. Agad na din siyang pumasok sa perlas na ito, at agad na niyang nakita si Ming Yoye na ginagawang holen ang mga beans. Pero matapos itong lumapit ay nagkatitigan at natahimik lang naman sila, hanggang sa biglang sabihin ni Shu na mukhang nalilibang ito sa paglalaro, pero todo deny naman itong si Ming Yoye at hindi nga daw niya alam ang sinasabi ng ating bida. Dito ay iniisip ni Shu na malamang sa nagmula si Ming Yoye sa Luniverse at mayroon itong mataas na katungkulan, pero bakit daw kaya siya nabilanggo sa lugar na ito? Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na chichirya lang ang meron siya, kaya wag na umanong maging pihikan si Ming Yoye, na sinabi lang namang isang taon nang hindi nagpapakita dito ang ating bida, pero bakit daw siya bigla ang nagtungo dito ngayon? May isang katanungan lang ako sa iyo, wika naman ng ating bida, at tinanong nga niya kung sino ba talaga siya at kung bakit siya nakulong sa lugar na ito, pero tinanong lang naman ni Ming Yoye kung sa tingin daw ba ni Shu ay sasagutin niya ang katanungan nito. Isa pa ay dalawa nga daw ang tanong niya. Kaya naman biglang nilabas ni Shu ang stinky tofu, at tinanong kung sigurado ba si Ming Yoye na hindi siya sisigat sa tanong ng ating bida. Agad namang napamura si Ming Yoye sa amoy ng stinky tofu, napapatanong nga din siya sa kung ano-umano ito, sabay sabi na ilayo ito sa kanya, pero ang ating bida naman ang lumayo at naglaho habang ang stinky tofu ay naiwan sa kanyang tabi, kung saan ay hindi niya ito maaabot. Sunod-sunod nga ang pasok ng negative points mula kay Ming Yoye sa ating bida, at dati nga daw ay hindi na pumapasok ang mga negative points na ito matapos siyang lumabas ng perlas, pero ngayong nasa Luniverse siya ay tuloy-tuloy pa din ang pasok nito. Kaya naman bigla niyang naisip na andito lang sa isang lugar, dito sa Luniverse si Ming Yoye. Agad na din siyang bumalik sa loob ng perlas, kung saan ay masyado ang galit nito at tinatanong kung nasisira na ba ng ulo ang ating bida. Tinatanong nga din niya kung ano daw ba itong napakabahong bagay na ito o ang stinky tofu. Pero bigla lang naman sinabi ni Shu ang pangalang Yunyi at Huji, sabay sabi na ang mga puppeteers ay patay na, at agad na ding natahimik si Ming Yoye na nagbigay na lang ng max negative points sa ating bida. Ilang sandali pa habang nakatingin ang ating bida sa kanya, ay sinabi nito na malamang na isa si Ming Yoye sa mga puppeteers, sinabi nga din ni Shu na malamang umano sa malapit siya sa kanila. Tinanong lang naman nito kung kilala ba talaga niya si Yunyi at Huji,
Malamang sa nagmula lang tayo sa iisang lugar wika pa nga niya, pero hindi nga daw siya naniniwala na patay na ang lahat ng puppeteers, maliban na lang kung masasabi ni Shu ang pangalan ng lahat ng puppeteers. At dahil nga sa hindi naman alam ni Shu ang pangalan ng lahat ay nanatili siyang tahimik, dito ay sinabi nito na mabuti naman at hindi mo alam ang mga pangalan nila, sabay sabi na alam niyang hindi sila basta-basta mapapatay o mamamatay. Napaka-positibo mo naman wika ng ating bida, sabay sabi na ngayon ay alam na niya kung sino itong si Ming Yuye. Pero alam daw kaya nito kung sino ang ating bida. Ilang sandali pa ay tinatanong nito kung ano ang nangyari sa mga puppeteers, pag sinagot nga daw ni Shu ang tanong niya ay sasabihin nito ang lahat ng nais malaman ng ating bida. Pero sinabi naman nito na kailangan ay siya ang maunang sumagot sa katanungan ng ating bida, at nagtalo pa nga ang dalawa sa kung sino ang mauunang sasagot. Hanggang sa tinanong ni Ming Yuye kung magpapatuloy ba sila sa pagtatalo, pero isa nga daw siyang sinungaling kaya naman walang tiwala ang ating bida sa kanya. Hanggang sa biglang may malakas na liwanag ang nagmula sa likuran ng ating bida, at kung ano man ang kakaibang bagay na ito na pinagmumula ng liwanag ay hindi pa natin alam. Pero mukhang delikado ang bagay na yon, kaya naman agad na inutusan ni Ming Yuye ang ating bida na umalis na, agad namang umalis si Shu sa loob ng perlas, at dito ay iniisip niya kung may nagtungo daw kaya sa kinaroroonan ni Ming Yuye, iniisip nga din ni Shu kung yun daw kaya ang taong nagkulong kay Ming Yuye, o ang bagong hari o kasalukuyang hari sa Luniverse, napapatanong nga din ng ating bida kung nakita kaya siya nun.